Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So pag-usapan lang ho natin itong retired na 18 Marines daw. Dati-dati isa lang ang Marines. Ngayon naging 18 na ho sila. Ngayon tanong ko lang ho sa inyo mga ka-action, mga kakamping, mga loyalista. Kayo po ba ay naniniwala dito sa mga sinasabi ng 18 Marines na retired? Kasi ako, nung napanood ko ho ang isang video na kung saan may tinatanong ho sa kanila, nagpasapasahan na ho sila ng mic. Bakit ganun? Bakit kailangan nyo pa magpasapasahan ng mic? Di ba? Alam nyo, sa totoo lang, kung seryoso ho kayo, dapat dinaan nyo po yan sa due process. Dapat ang una nyo pang ginawa, pumunta kayo sa ombudsman, pumunta kayo sa korte, kung seryoso ho talaga kayo, hindi yung pupunta agad kayo dyan, para ano? Para sa media exposure? Para kayo ang ma-prioritize sa agenda? Para sabihin agad namin o isipin namin na taong bayan na ganito kalaki ang kinuha o ninakaw ng gobyerno? Di ba? Kung dapat, inuna nyo muna sa ombudsman, sa korte. Di ba? O ayan, nadamay pa si Congressman Atty. Leila de Lima. Di ba nakakatawa? Kailan lang umupo yan? Si Congressman Atty. Leila de Lima? Itong 2025 lang? Di ba? Nadamay pa. At during ng di umano pag ano daw nila, nakakulong pa si de Lima nun eh. Di ba? Ito mga ka-action, mga kakampeng. Dito may reaction ho ang dalawang anchor regarding dito sa retired 18 Marines. Credit or courtesy po sa video ng 9.5 News FM. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, ma'am and sir. Ito, panoorin nyo po mga ka-action, mga kakamping. Basag dito ang 18 Marines. Pero kung organisado gani ni siya, akong pangutana sa inyo hatubag ako. Kinsa ang nag-organize anak unsay tumong ninyo? First of all, nakita pa lang nako daan nga coordinated kaayo ang effort sa 18 ka Marines. Sabay-sabay ni tumaw. Pero kung organisado gani ni siya, akong pangutana sa inyo hatubag ako. Kinsa ang nag-organize anak unsay tumong ninyo? Unya ang estilo nila mga kabrigada ba kay naingon din sila sa public nga dako nga naay dakong anomalya murag ana gud ang dating sa tua. Bisan pa man nga wala gani formal nga finding pero gina-inject sa tunguna-huna nga nangawat ang gobyerno, which is mauna ang pinakaunang buhaton basta i-stabilize ninyo ang government or isa ka tao mga kabrigada. Kuhaon ninyo ang emosyon sa tao. Basta ang gobyerno nga nagatrabaho mga kabrigada, ilahang dautan, maon nila ang emosyon nato. Wa mo kabantay ana. Bisan pa man ug unsa ka gamay ni isyo, kung mapadako gani na og sekto kay nabutang sa timing mga kabrigada, which is mautod giingon ni Lacson mga kabrigada, mahimo na siyang instrument para huyangon ang administration. Don't you see that? Ayaw mo pagpadala sa emosyon anak niyo mga kabrigada, tuuhin ninyo ang tinuod nga findings dili kay nadungog ninyo. Og nakita ra ninyo. Diba? There's a two side of the coin. Three side pa gani na kung pwede ra bali-balihon og maayo mga kabrigada. And una-unaan ninyo, ex-marine na sila mga kabrigada. To buot bay pasabot ani, nagahatag daynig signal mga kabrigada nga kana ding mga marine di ato ding mga military na day nag-divide off ko andi ay. Nag-divide na day na dira sa sulod, wa day ta kabalo. Di ba? So kana palang daan nag-destabilize na sa military palang daan mga kabrigada. It's a very very delicate move gyud ilahang gibuhat. Diba? Kung ako pa na sa ila, ang pinakauna nilang gibuhat kung tinuod yun na, kung seryoso yun sila, dapat ning-adto sila sa ombudsman una. Ning-adto sila sa korte una mga kabrigada. Pero, unsa gibuhat? Media exposure! Para kunuhay mga kabrigada, para ma-prioritize ilahang kaugalingong agenda. Mo nang kung ako si Leila de Lima, nakakatawa kayong lahat. Kung gusto yun nila mga kabrigada, due process sila.
Dili kay ang destabilization sugdan nila diraa sa inyo ha. Para sa ako ha, ang goal nila mga kabrigada, mapriso dayon ang usa ka opisyal. Wala sila nagtan-aw mga kabrigada nga na ay credibility ang ato ang government. Ang statement ni Senator Pampilo Lacson nga possible daw nga destabilization ang tuyo sa paggawas mga kabrigada sa 18 Marines. Og niingon silang grabing kickback ngadto kang nadawatan sa mga pipila ka mga politiko og kay President Bongbong Marcos. Usa lang na siya ka opinion, political interpretation. Ha? Angay ba natong tawgon ng destabilization? Una nato susihon ang ebidensya, wa pa gani ka kakita sa ebidensya. Dali ra kay sama sa kong gingon kaganina, dali ra kay to i-debunk. Uy, nay mga plate number, nay mga sulod sa balay, structure sa mga balay, nay kwarta, nay mga larawan, nay mga eroplano, daghan kay kag balikon didto. Pila ray pag-ingon nga dili man nimo balay ni Stella Kimbo. Di ba? Nganong ipasulabi nato kining opinion lang over ebidensya nga gilatag karon aning 18 ka Marines. Unang-una, dili ni siya mahimong mga artista ning mga 18 Marines mga brigada, sila ang ilang kinabuhi mabutang didto sa kadelikado. Gumikan sa daghan og mga gilambigit mga brigada nga dagko nga mga tao, especially ang atong presidente. Apil ang pamilya na delikado. Doon niya magpagawas lang ka og bakak diha og fake news against sa mga pinaka dagko nga mga tao sa Pilipinas. Kung dili pa kabuang-buang, maglatag ka dito dili tinuod against sa mga pinaka gamhanan nga mga tao sa Pilipinas. Patay ka diretso Destabilization claim ni Pinky Lacson mga kabrigada. Wala, kwan lang na siya. Opinion rana nila. Yun na ho mga ka-action, mga kakamping. Agree ho ako sa dalawang angkor na yan. Kay ma'am at kay sir. Di ba? Totoo naman ho. Dapat dumaan sa due process. Kung ako dyan kay Attorney Laila de Lima, pailang ko ho ng kaso yan. Kasi isang kahihiyan ho yan ng pangalan niya Isang kasiraan ng kanyang pangalan. Di ba? O eto, baka mamaya, baka posible sila dyan managot sa kanilang mga paratang. Di ba? Sabi nga ng mga post sa Facebook, sablay or palpak naman ang 18 Marines na retired. Ano ba yan? Uy, Diyos ko po. Ano na lang kayang nangyayari dito sa ating mga kapwa kababayan? Grabe talaga. Okay naman sana kung talagang totoo, di ba? Kasi kung totoo yan, bakit agad-agad sila pumunta dyan? Para ano nga? Para magpa-media exposure? O yan ho ang tanong natin Para sila ang maging priority sa agenda? Para isipin natin na ganito agad kalaki ang ninakaw ng gobyerno? Di ba? Kaya, tingnan natin, no? Tingnan natin kung anong mangyayari dyan. Baka mamaya, may kapalit ho yan na pananagutan. Di ba? Abangan lang ho natin, mga ka-action. So, yun lang ho. Gin-share ko lang ho sa inyo yan, mga ka-action, mga kakamping. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si Action Man. Have a good day, everyone.